Medyo shala nga yung atake natin today pero sigurado naman akong kayang-kaya nyo to. Hello mga kalutong tinapay, and today, gawa naman tayo ng French toast. Dito nga, meron na akong 1-day-old na loaf bread. Homemade ko to pero pwede rin kayong gumamit ng mga store-bought na loaf. So yan, ini-slice ko yan. Gusto ko medyo makakapal para siguradong, alam niyo yun, customized talaga siya. Tinatanggal ko lang yung panabe, tapos hinahati ko siya sa gitna. Ang size nito ay 8 cm by 8 cm na cube. I-share ko din yung recipe nito later. Kapag gagawa kayo ng French toast, at least 1 day old na yung bread. Kapag bagong bake kasi masyado pa yung moist, so magiging malata yung magagawa natin. Dito na tayo sa paggawa ng soak natin. Meron ako ditong 2 pirasong large na itlog, 3 cups ng all-purpose cream or kaya heavy whipping cream or kaya dairy cream. Dairy whipping cream. Okay lang kahit ano doon. Basta cream siya. Wag yung non-dairy. Ayan, maglalagay din ako dyan ng 1/2 cup ng maple syrup. Pampasarap lang talaga, pampasosyal ng lasa. Then, 1 tablespoon ng cinnamon powder. And then, proceed na tayo sa pagto-toast. Bubuksan ko lang yung apoy ko sa mahina. And then, maglalagay ako ng butter, 2 tablespoon kada batch, dun sa pan na gagamitin natin. Hinalo ko lang yung ating mixture para siguradong, alam niyo, halong-halo siya. And then, iso-soak na natin yung mga loaf natin ng malala. Mas maganda, mas soak siya. Pero wag niyong pipisiin kasi ay pangit ang kakalabasan. Ayan, mas madalas akong nagbabaliktad-baliktad para even yung pagbabrown niya. Hindi yung basta sunog lang. Tino-toast ko lang talaga siya ng medyo brown lang. Imagine niyo, nato-toast siya kasama nung whipping cream, nung itlog, nung maple syrup, nung cinnamon powder. Ang bango-bango nito talagang i-toast. Ayan, ganyan lang yung itsura or kulay kapag nagbabrown ako. Hindi ko tinutosta ng malala. And then, kada batch, nililinis ko yung pan bago ko maglagay ng panibagong isasalang. Kasi yung mga sunog-sunog na yan, kapag hindi mo tinanggal, didikit yan sa susunod na batch mo, hindi maganda. Nung matoast ko na lahat ng loaf natin, naglagay lang ako dito ng sugar and cinnamon powder. I-dip natin dito yung mga loaf natin para may added siyang crunch. After kong maidip yan, konti lang naman yung sugar na didikit dyan, hindi natin dadamihan para hindi masyadong matamis. Isasalong ko to sa preheated oven, 150 degrees Celsius for 12 to 15 minutes. After baking, alam nyo kasi diba nag-soak tayo. Yung mga nasa loob na na-soak niyan, hindi pa naman niya naluluto dun sa pagto-toast lang. Kailangan mo pa rin siyang i-oven, pwede din sa oven toaster. Pero mas mahina yung apoy and mas shorter yung time. Dito nga magwi-whip lang ako ng less than 1 cup lang ng mac cream natin para may cream tayong pang toppings. Para lang sa kaalaman ng lahat, kapag kayong French toast lang alone, hindi yun matamis. Saktong-sakto lang yun. Kaya lang, tatamis to, syempre, depende dun sa mga toppings na ilalagay nyo. Usually, pag umorder kayo nito sa restaurant, meron siyang toppings na fresh fruits, mga jam, compote, and mga sauces. Ako ang nilalagay ko talaga dito at hindi pwedeng mawala, maple syrup. Kasi feeling ko, ito talaga yung lasa ng French toast. Para dun sa ating mac cream, dinip ko lang yung ice cream scooper ko sa mainit na tubig, tsaka ko siya ini-scoop. Dito naman ay yung ating Biscoff na minicrowave ko sandali, tsaka ko ipang toppings. Kung gusto nyo naman ng medyo savory, ayaw nyo ng matamis, add lang kayo ng sunny side up egg and bacon, perfect na yan. Ini-scoop ko to, tsaka kinain ko to, kaya lang hindi ko na maipakita sa inyo kasi nasisira lahat siya. So ayun na nga mga kalutong tinapay, thank you, bye-bye!